So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ibang level na po talaga itong kapal ng muka ni Joel Villanueva. Kasi po, meron po siyang bagong statement. At yung sabi niya na siya daw po ay magdidemanda pag siya daw ay tinuro na sangkot sa maanumalyang flood control project. So, nananakot na po siya. Nananakot na po yung pastor. No? So, sino ba kinakabahan dito? Kasi especially mga kababayan, na ngayon nga po, no, binanggit na nga ni Senator Pamphilo Lacson na talagang may mga sangkot po talagang mga senador. Diyan po sa maanumalyang flood control project. So, ano ba? Kung sino unang pumiyok? Guilty? Ganun ba yan? So, tingnan nyo ito mga kababayan, no? Walang yung magdidemanda pa talaga, no? So, sabi to ni Pamphilo Lacson nung isang araw. Sabi dito, Lacson, senators may be involved in ghost flood control projects. Tandaan po natin mga kababayan, no, na halos lahat po, no, at karamihan ng mga maanumalyang flood control project nangyari po sa Bulacan. Oh. So, sabi pa dito, continue natin, sabi dito, senators may also be involved in anomalous and ghost flood control projects, Senator Ping Lacson said on Saturday. So, Lacson stressed that both senators and members of the House of Representatives introduced the amendments or insertions in the national budget. Okay. So, yung sinasabi nga po ni Ping Lacson, hindi lang po sa Congress may sangkot, pati rin pala mga senador. Especially, yung mga gumawa nga po ng insertion, no, sa national budget. Puta si Cheese. Di ba? So, hindi ko sinasabing taga-house lang. Posibleng meron din senador na nag-insert at kabahagi din siya ng 25% share na tinatawag na funder or proponent o sponsor na insertion. Lacson said in a statement. O nga naman, tama nga naman. Hindi yun naman kasi talaga makakapagkurakot talaga yung mga yan kung walang magmamaniobra ng pondo. No? Mamaya meron pang mga video dito, pakita ko sa inyo, no? Sabi dito, he said lawmakers from both chambers, so House at Senate nga ito, could be linked to irregular projects, noting that insertions may be made to help constituents fulfill campaign promises or in some cases earn commissions from project costs. Okay. So, sabi dito ni Lacson, pag nag-insert ka, parang meron kang claim, meron kang royalty, meron kang right mag-assert dahil ako nag-insert. Baka pwedeng ako na pumili ng contractor niyan. Okay, puta. O, diba? So, ano ba? Sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. earlier admitted he was very angry over ghost flood projects after inspecting reinforced concrete firewall project in Baliwag, Bulacan last Wednesday. So, galit na pang presidente. So, tulad nga pala sinasabi ko mga ka-Streetwise, no? Para po sa akin. Sinasabi po ng presidente ngayon na galit po siya. In my own opinion, hindi po dapat sapat na galit ka lang. Dapat po talaga merong mapanagot dito. At ngayon mga kababayan, itong si Ping Lacson, may binabanggit na siyang ganito. Na posible nga daw po na may sangkot na senador o congressman at meron na siyang binabanggit na sistema. Para nga po sa pangungurakot po na to. So, ang tanong dito, hanggang saan yung kaya ni Ping Lacson sa investigasyon po na to? Kaya niya ba pangalanan itong mga senador po na to? Kasi tandaan po natin mga kababayan, yung mga senador po na yan at yung mga congressman po na yan, pag yan tinuro ninyo, lalaban po yan. O para si Joel Villanueva. Hindi pa nga siya tinuturo, naghahamon na ng demanda. So, paano pa kaya sa katutak na congressman at sa ilang mga senador na posibleng sangkot dito. So matinding laban po talaga ito. Kasi hindi naman sila basta-basta na papayag na ituturo sila ng ganun-ganun lang. Lalaban talaga yan. Magdidemanda talaga yung mga yan. Oh, so ngayon mga kababayan, sa totoo lang po, no, kilala na po talaga ng presidente at kahit po ni Ping Lacson kung sino-sino po itong mga congressman at mga senador po na to na posibleng sangkot nga po sa flood control project. Ang problema ito, pakita ko sa inyo Pakita ko sa inyo. So ito, mayroong interview dito si Secretary Singson.
No, hindi PWH secretary nga po ni Pinoy. O sige. Ang tatanungin, anong pamamaraan para mag-cleanse ang departamento? I will start with the project done by the 15 contractors. Total, binanggit na yung pangalan kung sino yung mga 15 na yan. So, tignan natin kung sino yung mga nag-approve ng project yan at nagsama sa GAA. Sino yung nag-inspect supposed to be? Sino yung nag-approve for payment? Sino yung finally tumanggap ng project na tapos na? Yung pala, wala. May paper trail yan. Yan, ito sinasabi ko mga kababayan. Identified na nga po yung mga kontraktor. So yung mga proyekto po na yan, titingnan lang naman kung sino kung ano yung paper trail. Kung saan nanggaling yung paper trail. Kasi nagkabayaran na eh. So sino nag-insert? O sinong nag-propose ng project? Sino nagbayad ng project? Sinong kumontrata sa kontraktor? Doon na po malalaman na po kung sino yung conspirator. Kung sino yung mga kasabwat. Napakadali na lang po talaga nito. Ang tanong nito, ang malaking tanong nito, meron bang tao na kayang humarap sa mga senador po na to? Ito, actually, ito na-bullshitan ako dito eh. Pakinggan nyo to Hindi pwedeng walang dokumento yan, nabayaran eh. Pero, sir, saan kaya nagkakamali yung current administration? Bakit ang tagal? Kasi kanina nga pinag-uusapan namin ni Manong Ted, clearly identified kung ano yung ilang mga lugar na meron ng malinaw na anomalya o questionableng ginawa, pero up until now, parang ang bagal. O, di ba? Ito si DJ Chacha, natututo na rin to kay Ted Filon eh, no? Hindi kasi pwedeng puro reklamo ka lang. Kailangan, nakadikit ka sa realidad. Saan na ba yung realidad? Ang babanggain mo dito, senador. Ang babanggain mo dito, mga congressman. So, kaya ba ng isang simpleng tao na tumistigo laban sa mga senador po na to? Hindi lang ito basta-basta magdidemanda para pag-grave threat pa yung usapan dito. Si DJ Chacha parang ingot-ingot din eh. No? Ayun ang natututunan pag puro ka lang reklamo eh. Na hindi mo alam na hindi mo iniintindi kung ano ba talaga totoong nangyari. So tandaan natin mga kababayan, pag binangga mo yung mga senador po na yan, may mga pera na po yan, nakapagnakaw na eh. Napakadali lang pong pumatay ng tao, magkano lang buhay ng tao ngayon. Oh, worst case scenario po yun, pwede pang idemanda. O, di ba? O, example na nga, si Joel Villanueva na nga eh. Hindi pa siya tinuturo, suspect pa lang po siya, hindi pa nga siya pinapangalanan, nagbabanggit na magdidemanda siya. O ikaw hindi Chacha, kunwari ikaw. Oh, may alam ka, ituturo mo ba, Joel Villanueva, sangkot yan. Number 1 na kurakot yan, sasabihin mo ba yon? Kaya mo bang panindigan to sa korte? And by the way, mga kababayan, hindi naman matagal. Yung sinasabi ni DJ Chacha na matagal? Ilang linggo pa lang ba? 2 linggo pa lang ata eh. Matagal ba yun? Oh, syempre, ako sabi ko nga eh, dapat bigyan ng pagkakataon yung presidente. No? Mga ilang buwan, pagbigyan natin. Kasi nga po, nagagather pa ng ebidensya. Maganda kapag tinuro mo na yan, tumbok siya ng ebidensya. Hindi na siya makakawala. Kapag kung papangalanan mo yan, hindi baka nakapagtago pa ng ebidensya yan. Kunting gamit naman ang common sense, ha? O sige, continue. Well, let's face it, kailangan katambak na abogado dyan. Ayan na, yung sinasabi ko eh. Kailangan ng malupit na abogado dito. Kailangan kumilos ang ombudsman, kumilos ang COA. Okay. Opo. Kasi lahat yan plunder eh. Above 50 million lahat yung nakawan eh. So, kumbaga, sa ngayon pa lang po. po. Kung plunder yan, Ted, pati yung private sector damay. Opo. So, kumbaga, ngayon nga na-identified na itong mga to, ang suggestion nyo po, unahin na sila. Kumbaga, ano po, dito sa... Oo naman. Tama, oo naman. Nandiyan na sila eh. Identified na. Paghahanap ka pa ng iba. Kailangan may masampulan na kasi. At I think, in fairness, sinabi ni Secretary Bonoan, ginagawa na nila. Ayan na. So actually, nasabi nga raw po ni Secretary Bonoan na kumikilos na raw po sila dito. Kaya ako mga kababayan, hindi pa ako agree na pag-resignin nitong si Bonoan.
Pakinabangan muna natin siya bago siya mag-resign. Yun lang po yun. Para nag-resign na yun, hindi tapos na. O sige, sabihin ninyo. O sige, pag si Bono ka nag-resign, sa tingin nyo ba magsasalita pa ba yan? O. Sa tingin nyo ba gagawa pa ba ng paraan yan para masolusyonan itong flood control project na to? Wala, ewan ko. Pero itong si Elisan Fernando, ingot-ingot din eh, no? So, by the way, mga kababayan, ito nga po yung video na sinasabi ko sa inyo, no? So, ito nga po yung hugas kamay, no? Si Joel Villanueva, tinan nyo to. Tawa ko dito eh. Pamahalaan, tinignan ko yung budget, flood control project. 1.4 billion pesos a day. 2024. Gina G talaga siya, no? Gina G! 2025, gano'n na naman. Nasaan po yun? Hinahanap ko po. Lalo na sa dakilang nalawigan natin sa Bulacan. Tapos, pagka pininpoint mo, nasaan, etc., yung mga nakinabang, yung mga nagpapasasa, gumagawa ng mga special operation laban sa inyong kababayan. Ang tanong ngayon dito, sabi niya, kapag pininpoint niya daw po, pag tinuro niya daw po, ano mangyayari? Sasabihin, nasa akin pa daw. Sabihin doon sa kanya. Ang tanong dito, may tinuro ka na ba? Meron ka na bang tinuro? Meron ka na bang pininpoint? Ang alam ko, wala pa. ang alam ko, yung kamay nakaturo sa'yo lahat. Kasi ito lang point natin, mga kababayan eh. Sabi lang nga po ni Ping Lacson, no? Na nasimula po yung korupsyon sa insertion. At tandaan po natin na may insertion kayo. Kasabot ka sa insertion. Oh, at sabi naman po ni Secretary Singson, di ba? Kapag napondohan po yan, kailangan malaman kung sinong nagmaniobra ng kontraktor, kung sinong nagmaniobra ng bidding, kung sinong nagbayad. Eh, yung pera galing sa insertion eh. Galing sa inyo. So ang kamay talaga, ituturo ikaw. Oh, ang point dito, sinasabi mo kanina na pag may tinuro akong iba, tinuturo ako. May tinuro ka na ba? Wala eh. Well, para sa akin, no? Doon pa lang sa insertion, kailangan sagutin mo na to eh. Para maniwala kami na wala kang alam. Diba? Saan napunta yung insertion? Saan napunta yung 12 billion? Alam mo na yung maka-basic yun eh. Oh, ang 12 billion sa Bulacan, itong project na to, tingnan ninyo, ginagawa na. Ganun lang kasimple yun eh. Oh, itong insertion na to, 12 billion na to, yung 3 billion dito, pinagawa ko dito. Kita ninyo, tapos na. Ganun dapat. Ang labo ng sagot eh. Sige, continue natin 2024, 2025, gano'n na naman. Nasaan po yun? Hinahanap ko po. Lalo na sa dakilang nalawigan natin sa Bulacan. Tapos, pagka pininpoint mo, nasaan, etc., yung mga nakinabang, yung mga nagpapasasa, gumagawa ng mga special operation laban sa inyong kababayan. Sasabihin, nasa akin pa daw. Paano nga sa akin? Ako nga naghahanap. Ay! Ano na palusot niya, no? Paano na palusot sa akin? Ako nga naghahanap. Actually, gawain po ng professional na magnanakaw yun. Para naman tayong bago ng bago. Hindi ko sinasabing ginagawa mo yun, ha? Pero by the way, marami gumagawa nun. Siya pala nagnakaw. Oh, siya na naghahanap. Para hindi halata. Hindi ko naman sinasabing ginagawa ni Joel Villanueva yun, ha? Pero, ko alam naman natin na gano'n yun. May mga professional po na magnanakaw na gano'n yung ginagawa. Pero by the way, sige, continue pa nga natin, sige. Ikaw naman magsabi kung sino yung source. Kasi madidemanda sila, takot silang mademanda. Kaya kung po kinukwento sa inyo ito, napakahalaga na magkaisa po tayo. Di ba? Oh, actually, ito yung subliminal way, mga kababayan, na pag tinuro ninyo ako, ididemanda ko kayo. So ngayon, ang tanong ko dito kay DJ Chacha, kung ikaw ba may alam ka? Kasi sabi niya kanina, mabagal daw eh. Kung ikaw may alam ka, mag-whistleblower ka ba? Ikaw mismo. O kailangan nakadikit ka sa realidad kasi, huwag kang tatanga-tanga.
Ewan ko ba. So kayo mga kababayan, ano po masabi nyo nga po dito sa pagbabanta nga po ni Joel Villanueva na siya daw po magdidemanda pag siya daw po tinuro ninyo nasangkot nga dito sa flood control project. Scandal. So kayo ba naniniwala po ba kayo na malinis ang konsensya nga po ni Joel Villanueva? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan Steam Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush.